Hello everyone, welcome to Bibis and Bible Studies. Karamihan sa inyo dito alam na talaga kung gaano ka matatakutin si Hadasa. Sa latayan namin na ito, or tinatawag nating maliit na tulay, meron talagang part na kinatatakutan niya. Kapag dumating na siya sa part na yun, talagang hihinto siya. O just like that, hihinto talaga siya. Kapag palabas na kami ng bahay, parang nangungusap yung mata ni Hadasa na parang sinasabi na sana sa lupa na lang kami dumaan at hindi na sa tulay-tulay namin. Pero hindi kasi pwede. Kasi dapat masanay talaga si Hadasa dito sa latayan namin. Kasi somehow, someday, it will help her sa sitwasyon niya. Dito kasi sa amin, always kasi may high tide. Hindi talaga high tide lang, kundi super na taas na high tide. At taon-taon talaga binabaha kami. Dapat masanay si Bibi na dito dumaan kasi wala talagang ibang daanan kapag high tide or kapag bumabaha. Dito lang talaga. So kapag takot pa siya, what will happen to her pag dumating na yung time na yun, di ba? Kaya kahit ayaw niya talaga, pinapadaan ko talaga siya dito para naman preparation niya sa future. Pero hindi naman ako alis sa tabi ni Bibi while she's facing her fear ba sa tulay namin. Kung si Bibi lang sa talaga yung masusunod, gusto niya talagang iwasan yung tulay ba, iwasan niya yung part ng tulay na yun. Pero hindi ko siya pinapaiwas. Hindi ko siya pinapaiwas sa problema niya. Hindi ko siya pinapaiwas sa kinatatakutan niya. Pero palagi akong nandun sa tabi niya habang finiface niya yung fear. Kinakarga ko siya sa panahon na hindi na niya kaya. Katulad lang din yan sa buhay natin. Minsan marami talagang sitwasyon sa buhay natin na gusto nating iwasan ba? May mga problema na gusto talaga nating iwasan na sana kung pwede lang, hindi na natin maranasan. Pero sometimes we question God, bakit naman inaalaw ni Lord na dodaan tayo sa mga pagsubok na yun? Bakit inaalaw ni Lord na mangyari sa atin yun, di ba? Pero hindi dapat natin makalimutan na lahat ng nangyari sa atin may purpose. Especially if hindi natin sinasadya lahat. Especially if may plano talagang Panginoon sa atin. Hindi man tayo pinapaiwas ni Lord sa mga problema, pero sure tayo na nandun siya para sa atin. Hindi na tayo iniiwan sa gitna ng ating mga problema. Don't you know what happened to Hananiah, Mishael, and Azariah? Commonly known as Shadrach, Meshach, and Abednego. Anong ginawa ng King of Babylon sa kanila? 'Di ba? May punishment sila dahil nag-worship sila kay Lord. So ang ginawa ng King of Babylon, tinapon sila doon sa fire furnace. Hindi sila nakaiwas sa punishment. Hindi sila nakaiwas sa problema na itapon sila sa fire. Pero anong nangyari? In the middle of those fire furnace, nandun na sila, natapon na sila, pero nagpakita doon ang Panginoon. Nagpakita yung angel. Anong nangyari kay Daniel? Si Daniel, tinapon siya sa lion's den. Ano yung lion's den? Yung bahay yun ng mga lion, parang cave. Anong nangyari? Hindi nakaiwas si Daniel sa lion's den. Natapon siya doon, pero nandun ang Panginoon sa kanya all the time. Brothers and sisters, sometimes we need to go through pain and suffering in order for our faith to grow. Itong mga struggles natin ngayon, someday, magiging armas natin yan sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Lagi na ditandaan ang promise ng Panginoon. Itong life natin ngayon, hindi to magiging madali. But He promised that He will be with us whenever, wherever we need Him.